So magandang hapon sa inyong lahat. So panibagong araw, panibagong experiment na naman po tayo mga idol. So ngayong araw mga idol, isusubukan natin tingnan kung kaya natin mapag-group yung pellet nating sobrang laki. So yung gagawin natin ngayon mga idol is i-resize natin sila paliit ng paliit yung head size hanggang makita natin yung swabing daan dito sa ating barrel or yung magandang groupings niya. So bagong lahat mga idol, maraming salamat po pala sa lahat ng sumusuporta sa ating video. So nanonood dun sa ating 95% of tune and yung sa actual na pag-tuning na. So ngayon mga idol, thank you po sa inyo lahat. Ay dito kay Sir Oscar. Add ko nga rin pala sa inyo mga idol is nagre-repair din siya at nag-tune ng mga units. So kung gusto niyo magpaayos, ipaki-contact na lang po kay Sir Oscar Noble. Yun, thank you. Noble, at dito kay Sir na ayaw magpabanggit ng kanyang pangalan. Maraming salamat po sa inyong dalawa at sa team YouTuber at sa Ergan Bicol. Yun, maraming salamat po sa mga idol natin dyan na patuloy na nanonood sa ating mga video. Thank you po ng marami sa inyong patuloy na pagsuporta. So sana po ngayong araw may matutunan na naman kayo. So yun mga idol, sana po mag-enjoy kayo ngayong araw or at least man lang may makakuha kayong tips and tricks. Sige mga idol. Okay. Paano natin sisimulan to? Ano ba ang gagawin natin? So, eto ngayon mga idol, wala tayong pang-tune ng ating unit. Okay? Given sa mga iba't ibang unit dyan na wala naman silang mga adjustment, like hindi nila na-adjust yung kanyang regulator. Yan ang pinaka-prone sa mga unit ngayon na wala naman silang adjustment sa kanilang reg. So, bihira lang po yung may bumibili o may purchase or may gumagamit ng adjustable reg. So, okay, wala kang adjustable reg at wala ka ring hammer spring tension. So wala kang adjustment sa inyong hammer spring. So paano mo nga ba naman talaga ay matutune yan? So subukan natin mga idol kung kaya natin sa pellet gawin yan. Sa pellet natin titingnan kung yung pellet yung may diferensya para maging inaccurate sa ating unit. So dito mga idol is makikita natin dito yung iba't ibang head size ng pellet. Paano siya mag-travel dito sa ating barrel. So gagawin natin mga idol, ito yung base ko. So ito mga idol, ang laki nito. Yan. 5.7 mga idol yung kanyang head size. So mostly na ginagamit natin or nagre-resize ako is 5.51, 5.51, 5.52 and 5.53. So ngayon mga idol, sobrang skip ito. Okay? Yung skirt naman ito is 6mm, 6.11mm mga idol. So ito po yung bagong version ng Astro na lumabas. Hawig na siya halo sa Meteor. So hindi natin alam kung Meteor ito mga idol o Astro. So wala kasi akong comparison ng Meteor. So kayo nang maghusga. So maraming salamat pa rin sa mga nag-purchase ng ating mga pellets. Yung iba, yung gusto yung mabibigat. Yung ganito daw talaga na Astro yung gusto nila. Yung iba naman ay gusto magagaan. So ako din gusto ko magaan. Pero eto mas mataas na yung BC mo. So mas maganda, mas malakas na yung knocking power nito kaysa sa dating magagaan. So ayun, stay tuned lang kayo mga idol. So set up ako dito. Yung target natin is nandun na sa down range 48 yards. For 48 yards tayo mag-test ng iba't ibang klaseng pellets. So sisimulan natin sa hindi na resize. Then i-resize natin at i-resize. Titingnan natin kung nagbabago yung point of impact natin or groupings natin downrange. Sige mga idol, stay tuned lang. So ayun, standard muna tayo. Dito tayo sa ulitin natin yung head size 5.72 or 73, basta 5.7 mga idol. So dito tayo. So yung gagamitin nating resizer, this one, adjustable resizer. So try natin sa group muna tayo mga idol. (3,000 PSI ang karga plus 1.6 na
output rec. Hindi nakatulog. Try natin. Wind, right to left. So, flyer. So, ang gagawin natin dito mga idol is magre-resize na tayo. So, 5.7. So, bawasan natin. Sabihin natin, gawin natin. Masyado kasing masikip talaga yung 5.7. So, gawin natin, halimbawa, hindi ko alam kung anong lalabas dito mga idol. Yan. So, try natin kung anong lalabas. Tapos dito na 5.63. Ano? 5.63. So, lock ko lang. Ay. Next 64, 63. Yeah. So, yung skirt niya is 5.72. 5.72. So, ito na muna yung gagawin natin. So, gagawa tayo ng 3 pellets ulit. Try lang natin. Ganito lang ang gagawin natin. Tingnan natin kung ano na ang patama ng 5.63. Isa pa. Kasi parang dumikit yung isa. So, try lang natin baka kasi so, ayun. May dumikit. Isa pa. Sa 5.63 mga idol. 48 yards. So, etong 5.63 mga idol, halos okay na sa akin. Sa 48 yards mga idol, bawasan ko lang kasi masyadong mataas yung patama natin. So, pwede mo na to i-fine tune or i-tune mga idol para sa inyo. Pero para sa ating experiment mga idol, tingnan natin, babaan pa natin. So, gawa pa tayo mga idol ng siguro saktoy natin sa 5.6. 5.6. Pero 5.63 mga idol is okay na. Tuning na lang kailangan. Dapat tayo ng dapat yung lalabas mga idol is 5.6. Ayan mga idol. Isahan lang 5.6. So try natin to, gawa tayo ng 3 ulit. Gusto ko kasi makita mga idol kung ano talaga ang effect ng head size. So hindi tayo nakatune. Tandaan nyo mga idol, hindi tayo nakatune. So wala. Ito nakalabas yung ating hammer. Kababaklas ko lang nito mga idol. So inapat ko na kasi
siguro yung unang putok natin is nangyayari, kakapit pa lang siya dun sa ating rifling. Tapos yung sunod-sunod na kasunod niya na parehas, isa doon na siya magkakaroon ng magandang lipad. So inaapat ko na mga ito. Try natin 5.6. Okay. Oh. Magkaya ba ng lipad nila mga idol? So magkaiba na. So adjust ulit tayo. Bawasan natin ng kaunti pa. Ang gagawin natin dito, paliit tayo ng paliit mga idol. Kita na natin kung hanggang saan. So kung gusto nyo i-skip para makita yung result, so i-forward nyo na lang mga idol. So ayun na nga mga idol. So bakit nandito na tayo? Kinat ko na po yung video kasi masyado pong mahaba. So ngayon po gusto ko lang sa inyo sabihin mga idol, is ginawa natin is from 5.7 down to 5.51. May nakuha tayo na gusto talaga ng ating barrel na size ng ating head size na pellet. So papakita ko after this video mga idol, is papakita ko sa inyo yung scope cam na yun. At sana po maintindihan nyo. So explain ko naman dun sa video na yun mga idol, na nagawa ko na rin. Explain ko rin naman yun, yung mga patama natin. So, by the way, so bago natin i-tune yung unit, bakit nga ba natin to gawin? Ito mga idol is isang process mga idol para malaman mo na hindi yung pellet mo yung may problema. So, yung unit. So, kailangan mo yung unit i-tune para bumagay siya dito sa projectile mo. Kasi pag nag-tune tayo mga idol, unang-una, kailangan natin yung projectile natin is nakasort, resize, sa gusto natin. So, yung resize na gusto natin is etong video na to, yung makikita natin dito. So, yun mga idol, sana po isuportahan nyo pa rin yung video hanggang sa dulo at meron pa tayo doon natakil at makikita natin doon yung ating result. So, yun mga idol, hanggang dito na muna yung video na nasasabihin ko. Pinutol ko lang yung mahabang length ng 30 minutes of video back to 2 minutes. Okay? So maraming salamat po at panoorin nyo yung kasunod dito mga idol. So sana po matuwa kayo sa naging result. Ating bibira mga idol. Subukan natin kung magdidikit-dikit pa rin ba to. Tatlong 5.56 dito. Kumagat. Okay. Isa pa. May flyer So pag dito, putok siya dito kanina. Pero wala naman diyang kalat Diba? So ito lang. May wind. Pero okay lang yan. Nakuha natin. So yung puntahan natin yung last mga idol. So pinutol ko na mga idol yung ating video dun. Kasi mga idol is tatagal lang ng tatagal. Tapos sigurado tayo matatagalan. So nakuha natin siya mga idol sa 5.56. So narating ko yung 5.51. Kumalat pa din. Pero nung bumalik ako sa 5.56, kasi nga kanina may nakita na tayong grouping, papakita ko sa inyo mga idol. So binalikan ko yung 5.56 at nakuha natin. So pero hindi pa naman ganun siya rugged hole. I mean, pwede na natin makonsider na may flyer pa din talaga, pero kasi sa tuning natin. Pero kung titingnan natin dito sa almost, yan, yung layo mga idol, 48 yards. Ito mga idol. So, ito yung hindi ito na tawag dito na resize. Okay? Hindi na resize yan. So, malayo. Ngayon, pumutok tayo ng binabaan natin ng konti or pinalitan natin ng konti. Ito yung unang putok niya, tapos ito na siyang apat. So, sabi ko, nandito lang siya. So, nandito lang siya. Ngayon, pumutok tayo ng iba't ibang sizes mga idol. Ang kalat-kalat na sila. Ayan, kalat. Ito may tumatama din. Pero ngayon mga idol, yung 5.56 na sinasabi ko, ito siya. Yan ang tama
Ito, 4 o 5 ata to mga idol. Yan. So, nagsishift lang siya dito sa left and right. Ito nag-flyer, ito yung unang pinakauna niyang putok na 5.56. Tapos dito na siya pumunta, tapos dito. So ganyan lang yung ikot niya mga idol. Tapos meron pa yung isang flyer na sinalubong ng hangin. So lumakas yung hangin bigla dito. Nakita ko yung mga kawayan na biglang gumalaw. So siguro na-drift ng hangin na hindi ko expected. So pag salubong kasi mahirap. Inulit ko mga idol dito. Ayan o. Although nagkalap na may mga flyer pa talaga siya. Ito. Pero yan o. Tingnan nyo yung possibility mga idol. Hindi ko nakikita ba? Yan. Yung possibility mga idol na pwede natin mabago yung ating accuracy. Sa pellet lang yung ginagalaw natin. So yung pellet head size mga idol is very important sa ating unit o sa ating barrel mga idol. Meron siguro ako, hindi ko na try kasi yung 5.53 mga idol, hindi ko na try, pero alam ko dito sa barrel na to 5.53 gusto niya. Dun sa isa kong barrel mga idol is 5.51. So pero kung ganito mga idol na experiment 48 yards, ano pa masasabi mo? Comment mo lang sa baba mga idol kung na-try nyo na yung ganyang klaseng pag-resize. So maraming salamat po sa sumuporta at sa nanonood. Ito mga idol is kahit hindi naka-tune yung ating unit, galawin lang natin yung ating pellet, is kaya natin sila mapagdikit-dikit. So although hindi sila mapa one hole mga idol kasi kailangan mo talaga dyan yung ating tuning process, pero ibig ko sabihin dito mga idol sa experiment to, dito ka pwede mag-base ng inyong head size ng pellet bago kayo mag-tune. So ito yung isang paraan para mo ma-tune yung inyong unit. At least alam mo na tumatama na yung pellet mo. Kailangan mo ba lang silang mapagdikit-dikit or mapa one hole mga idol. So yung unit na yung bahala dyan. Gusto na ng barrel mo yung pellet mo, wala na tayong problema doon. So na-eliminate na natin yung pellet na ayaw lumipad ng maganda. So yung mga flyers ko na yun is kulang yun sa tuning kasi yung ang tawag nito, yung ating hammer spring is nasa pinaka minimum niya, so hindi siya maganda ang tune. So pag sinagad mo naman nasa plateau, hindi din siya maganda. So kailangan natin hanapin yung magandang bikwas at magandang exit ng valve natin o ng hangin natin sa valve. So may mga ganun pang factor na kailangan natin intindihin. Pero at least alam na natin ngayon mga idol na sa pellet kung blinking ka, pwede mo muna mapatama kahit gaano kalaki yung pellet natin. Ito mga idol, mas maubos na naman. So 300 pieces tong dala ko. Ito na lang yung tira. So hindi ko alam kung ilan ang binigay ko dun. Baka 50 ang pellet kasi yung tira sa atin 2,000 pieces ay na lang. So ayun mga idol, sana po may natutunan kayo o may na-share mo lang akong idea. Maraming salamat pa rin sa inyong patuloy na pagsuporta. Thank you. Hanggang dito lang mga idol. Take care. God bless. Peace out. So yun.